So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan finally atin ang tatalakayin ang the biggest social media online casino winner ever. Mga kahombre ko, the biggest sinungaling sa winnings. Diyos ko, the biggest nanalo na nga ng 35 million. Background niya, plywood pa rin. Walang iba, kundi si Tyron Tiaga. Palakpakan ang putang ina niya. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Tyron Tiaga, mga kahombre ko, ay isang musical artist at content creator kung saan ay nakilala ito sa mga comedic videos na ginagawa niya. Tyron Tiaga, mga kahombre ko, is actually a good friend of mine. Kasi back in the day, mga kahombre ko, napakalaki po na naitulong niyan kay MG sa Battle of the YouTubers. Lumapag siya at tumulong siya sa aking event. So, sa part na yon, talagang solid itong tao na ito. At syempre, I used to talk to him para i-explain, ipaliwanag lahat ng gagawin niya. Man, he was so nice. Meron po itong 2.3 million followers sa Facebook. Grabe yon, mga kahombre ko. 701,000 subs sa YouTube at almost 10 million followers sa TikTok. Wow! Simula nung bumaba ang engagements ni Tyron, nakita naman po nating lahat, mga kahombre ko, he was actually gone. Nanawa ng mga taong manood sa kanya kasi hindi na po nag-upgrade ang kanyang content. He was doing the same contents every single time. So ngayon, mga kahombre ko, pinasok na po niya ang mundo ng online casino. Halos araw-araw na rin itong nagla-live at patuloy nang nagpo-promote. Wala namang masama doon, no? Pagla-live, pag-promote, man. Para sa akin, it's good. Hassle mo yan. Ang problema lang sa akin na gusto kong ibigay bilang awareness sa mga tao, yung mga kasinungalingan ng mga ito. It's okay to promote, hindi illegal, mga kahombre ko. Wala pong basehan, walang pwedeng ikaso sa'yo dyan. Ang may problema dito, pag nag-i-start ka ng magsinungaling, sasabihin mong nanalo ka ng 35M, pero hindi naman totoo. Yan ang problema, mga kahombre ko. Yan ang motibo bakit tayo nandito. Nagsimula itong mag-livestream noong January 5, 2025. At makikita rin natin na katulad ni Kiel, kung sa ay meron din siyang 1 million pesos na balance agad-agad sa kanyang account. Which is automatically, mga kahombre ko, demo account. Holy shit! 100% demo account po ito. And isa pa, mga kahombre ko, napakahirap po na mag-cash in ng 1 million. Background pa lang ng ating kaibigan na si Tyron. Hindi na po yan pang 1 milyong pisong cash in. Trust me, mga kahombre ko. Not even this background of mine, tas nag-start ako mag-cash in ng 1 milyon, huwag kayong maniniwala. That's a complete mess, mga kahombre ko. Alam nyo kung kanino kayo dapat maniniwala? Sa may ginintoang background. Pagka may ginintoang background, yung totoong gold, ha? Yan po, mga kahombre ko, ang tunay na may kakayanan na mag-cash in ng 1 milyong piso sa online casino. Otherwise, yung mga tulad lang namin, definitely not a chance. Yung mga may tunay na kakayanan na mag-cash in ng 1 milyong piso, hindi po nagla-livestream yan. Kasi kahit kailan, hindi na niya kailangan na kumita ng komisyon, kumita in basis sa FTDs, sa unang mga magka-cash in. Hindi na niya kinakailangan o kakailanganing kumita on that particular basis para lang, mga kahombre ko, tumaya ng 1 milyon. Yung may kakayanan, mga kahombre ko, hindi magla-livestream yan. Kasi talagang nakakahiya yan. Alam nyo, yung sa totoo lang, nakakahiya talaga yan. Kasi when you start on cashing in 1 million pesos, it's either may napakalaki kang problema, pangalawa, you are very, very sad, pangatlo, maaring super-duper yaman mo, na hobby mo lang yon na mawalan ka ng 1 milyong piso. Parating tandaan, when you start on gambling, dapat yung ikina-cash in mo, automatically wala na yon sa radar mo.
Dapat yung 1,000,000 hindi mo na ikakalkyo yun na pera mo. It's good as zero. Nobody wins, man. Nobody wins. Sa isang panayam nito sa ating kaibigan na si Ryan Tanada, isinaad nito ang kanyang malaking pagkapanalo sa online casino. Ano naramdaman mo nung nanalo ka ng 35 million? Yung una, pagkakita ko sa screen, 35 million. Paano nila to ibibigay sa akin? 35 million? Makaka-cash out mo ba yun sa website, di ba? No, di ba? So, sabi ko, parang transaction. Parang ganun nga. Una sa lahat, this would be money laundering. Isa to sa mga ganon na kaso, no? Kasi mga kahombre ko, para sa 35 million pesos, how can you even cash this thing out? Pinakita po ni Tyron na meron siyang maraming milyones. Nagtatanong siya, nag-iisip siya kung papaano niya to ika-cash out. Pero, meron siyang pera. Now, this is quite crazy. Tyron is known for being a very, very sarcastic influencer. Pero, how can you say na ito ay sarcastic at comedy pa rin? Kasi may mga taong nagsasabi ng ganyan eh. Ginejebate lang kayo niyan. Tinotroll lang kayo niyan. Now, this is not a troll. This is not a debate. Kasi this is real. Kasi after niyang sabihin na nanalo siya, promote siya ng link niya. So, when this happens, hindi na siya debating. This is actually real. He's just living with two faces. Isa na nasa isip niya na, Okay lang yan. Ang mahalaga, alam naman ng mga tao. I-expect ng mga tao na nanjejebate ako at nantotroll ako. pangalawa na face niya, Goods lang to. Ang mahalaga, nakakapag-promote ako ng online casino link without even them telling me kasi yung mga fans ko alam na nang-jejebate lang ako. nagigets nyo yung ganun type of mentality? Dino-double game kayo ni Tyron. But definitely, hindi ako. Definitely, hindi yung mga kahombre ko. Ang majejebate dito ay yung mga taong nagtatanggol sa kanya. Yung mga taong fans niya. At kayo, yung maloloko niya. Iniisip nyo na ginejebate, tinotroll lang kayo. Pero ang totoo, ginagamit na niya to. Totoo na to, mga kahombre ko. Because kung ito ay debating lang, dapat walang link. Dapat walang online casino link kasi debating to eh. Is this only for content? Then why not? Kaso, making content should be real. Hindi naman to entertainment na, example, BOTY, suntukan, ganito. Siyempre, you need to do some chaos, parang WWE, entertaining, di ba? To fill that blank at para panuurin ka. Eto, mga kahombre ko, this is about money in your pocket na ika-cash in mo. And yun yung ginagawa ni Tyron. He's stating na nanalo siya ng 35 million pesos, kaya tumaya din kayo dito sa link na to kasi dito siya sa site na to nanalo. So this is not a debating or trolling anymore. This is real. Marami din siyang hindi dinisclose because he was trying to deceive you guys. Sabi ko nga, Tyron, kaibigan kita. And you are a very, very matured guy. When I used to talk to you, sobrang ayos kang mag-isip. I know how you think, man. Kasi hindi ka naman isip bata. Hindi ka naman tanga-tangang tao lang. I know you. Dapat, kapag nanalo kang tunay, yun lang yung ipopost mo. Hindi yung magsasabi ka ng major exaggerations for you to have a lot of FTDs, registers, at lalong-lalo na cash-ins, yung mga pagtaya-taya ng mga tao through your link. That's automatically commissions for you. Sana hindi ganyan yung laro, no, mga kahombre ko, because this is very dirty. Gising! Pero Tyron, ano bang plano mo sa pera to? Actually, hindi pa ako sigurado. Masyadong malaki kasi to. Siguro kailangan ko pang maghingi ng advice kung paano ko to i-invest. Dito pa lang sa statement niya na to, this is not debating. Pinapalabas niya talaga na totoo talaga because nailabas niya yung tunay na siya. Because this is a serious comment in regards to that 35 million pesos. Hindi to joking, hindi to debating. Invest. When you hear that word, amount tas invest, this is another level of conversation. Seryoso na yan. Nanalo siya, malaking halaga, tas he was talking about investment. Now, this is real. Hindi na to debating.
Pinapangatawan na niya na nanalo siya ng 35 million peso. Suggestion ko sa'yo, Tyron, una sa lahat, ipaayos mo ang bahay mo if ever na nanalo ka talaga ng 35 million. Because sa background mo dito, hindi halata na nanalo ka ng 35M. And trust me, mga kahombre ko, kung ako, kahit ako na may pera na ako, nanalo ako ng 35 million peso, ay nako guys, una sa lahat, magdadagdag ako ng ginto sa loob ng bahay ko. Sure yan, mga kahombre ko. Pangalawa, bibili agad ako ng sports car, cash. Corvette pa naman ang gustong-gusto ko, pangarap ko ngayon. 11 million peso, bang. Oh, meron pa ako mga 20 plus million. Tas 5 million, ayusin ko pa yung bahay ko, kahit maganda na, ayusin ko pa. Bili ako ng kung ano-anong bagay. Meron pa akong matitira. Yung mga matitira ko, yun ang ipang-i-invest ko sa pinaglalagyan ko ng investment. Finish. Pahinga na ako. Hindi ganyan, mga kahombre. Walang gantong klase ng tao na nananalo. Lalo na pag hindi naman mayaman yung nananalo, mga kahombre ko. Oh my God, man. Hindi ganitong ka-chill, mga kahombre ko. Trust me. What the hell? Baka hindi na yan nagpo-promote ng casino. Hindi na magpo-promote yung 35 million nanalo. Ano ka? Gising! Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! After 2 days, ma-upload ng video ni Tyron tungkol sa pagkapanalo nito ng 35 million peso. Dito niya na makikita yung kanyang pagkasinungaling. Hindi niya malunok kasi hindi sinungaling na tao si Tyron back in the day. Yan ang pagkakakilala ko eh. Mapagkakatiwalaan tong tao na to. Hindi niya siguro malunok yung pagkasinungaling niya this time. Marami na most probably na tao ang nagtatanong sa kanya. So, nagte-trending siya, so nadedelikado yung posisyon niya, tama? Medyo, ang pagkakakilala ko kay Tyron, medyo may takot siya sa bash, actually, na klase ng tao. Tyron, hindi mo kailangang ipagmalaki ang pera mo. Ha? Kailan ba ako nagsabi akin yung pera? Nagsabi ba ako akin yung pera? Hinawakawakan ko na ganyan-ganyan ako dun. Pera. Gumaganyan-ganyan ako, pero nagsabi ba ako akin yung pera? Sinabi ko ba doon na akin yun? Hindi naman ako nagsabi ng ganun. Gets, mga kahombre ko? This is what you call playing safe. Damn, 35 million. Damn. Ano bang plano mo sa pera to? Ngayon, na nabash ka after 2 days, itatanggi mo na. Siyempre, man. Itatanggi mo because you know this is not real. Pero, sa loob ng 2 araw, ilan yung napa-cash in mo at napa-FTD mo, napa-register mo sa link mo, na pinaniwala mo na ikaw ay nanalo na 35 million peso. Di ba? So, in short, double face siya talaga, mga kahombre ko. Peke sa peke. Crazy, man. Crazy to mga ganito klase ng tao, man. After niya kayong gamitin, in regards dun sa content na yon na 35 million peso, meron siyang mga napaniwala na nanalo siya ng 35 million peso. Tandaan nyo yan, ha? Meron siyang napaniwala. Tapos, yung mga napaniwala niya, pinaregister niya ngayon sa link niya. Nanalo daw siya ng 35 million pesos, eh. Tapos, after nun, mga kahombre ko, after 2 days, nag-isip-isip siya, hindi niya malunok yung kasinungalingan niya, itinanggi niya ngayon. So, kawawa yung mga tao na naniwala sa kanya na as per the moment, naubusan ng pang-cash in. Kasi syempre naniniwala sila, yun yung idea nila na Pwede ako manalo ng 35 million. kasi yun yung mga fans niya, di ba, naniniwala sa kanya. Mananalo ko ng 35 million, magkakasin niya ako. Sure to, si Idol Tyron nga nanalo eh. O after 2 days, talo lahat yung pera nila na kinash in. Plus, itinanggi pa ngayon ni Tyron, hindi daw siya nanalo talaga sa totoo lang. Talo! Dinoble kill niya ang mga naniniwala sa kanyang mga tao. And to think na tinanong niya pa kung ano daw ang gagawin niya sa 35 million pesos. Kung saan daw niya ito po pwedeng i-invest. Now, that's effed up, mga kahombre ko. Kinain niya rin yung tae niya, exactly ganun yung nangyari. Kaso, sa pagkain niya ng tae niya, pinakain niya rin yung tae niya sa mga taong naniwala sa kanya. Now, that's the effed up part. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. We are here stating the truth. Only the truth
at awareness sa inyo. You should listen. Mga kahombre ko, alam ko kayo, naikinig kayo. Pero sana may ma-influence din ako na ibang mga tao pa, mga bagong kahombre. I would be very glad. Kasi talagang grabe. Imposible hindi nyo to nakikita. Grabe. Ano ako, genius? You don't have to be a genius para makita to, man. Kailangan lang medyo mas bukas kas yung utak mo. Tingnan nyo ang views or ang likes ni Tyron Tiaga. 424. 386, 496, 412. Hindi to kumikita ng malaki. Baka kumikita lang to 5,000 kada live. Wala pa, 3,000. Tyron, naintindihan ko, wala ka ng social media, man. It's over, finished. You needed to earn something. So, syempre, kahit 2K, 3K man ang offer sa'yo sa live, wala ka naman choice but to grab it, syempre. Opportunity yon, di ba? Pero grabe, man. Yung ibenta mo rin yung katotohanan, man, para sa 2,000 to 5,000 peso per live. Hindi ko siya in-expect sa'yo, man. You know, I have this respect on you. Kasi isa ka sa mga tunay na influencer na nakilala ko. Paano mo nagawa na ibenta yung kokonti na lang na natitira na naniniwala sa'yo para sa kasinungalingan na to, man? Grabe, man. See, mga kahombre ko, what money does to people. At ang pera, mga kahombre ko, uulitin ko lang, hindi yan nakakapagpalaki ng ulo. Nakakapagpalabas lang yan ng tunay mong ugali. One love. Good fucking vibes.